OMG mga kababayan, ang si Ombudsman Boyeng Rimulya ay malala na po, malubha ang karamdaman. Ito po ang video, panoorin natin. Noong 2023 na diagnose ako sa puso, na kailangan ko ng bypass. So nagpa-opera ako. Nagkaroon ako ng quintuple bypass. Grabe, 5. Open heart. At nung pagaling na ako, ay na-diagnose naman ako ng cancer. OMG mga kababayan, na-diagnose siya ng cancer na leukemia. After po niyang pagaling na siya doon sa nakalagpas po siya sa quinto bypass na operasyon. Grabe ang tindi po ng nararanasan ni Boyeng Rimulya mga kababayan. Nako, napakarami po natin pag-uusapan ngayon. At ang secret cow, secret president, sino kaya mga kababayan? Hulaan nyo nga, sino sa tingin ninyo ang igugrom ngayon na secret president or president nitong administrasyon or ni Marcos Jr. na susuportahan niya sa 2028. Kasi alam po natin, sirang-sira na po ang papel ni Martin Romualdez na kanyang pinsan mga kababayan. Sapagkat ngayon, mukhang itong si Lacson ay magbabalik Blue Ribbon at nangako at nagsabi na iimbitahin na po itong si Saldico at itong si Martin Romualdez na siya namang napakatagal na hinihintay ng taong bayan. Ano ho? Ngayon, sa tingin nyo ba, pag hindi ito sumipot, ay papadala nito ng subpena at baka maaresto po itong si Martin Romualdez mga kababayan? At ito pong pagbabaliktad ni Bersamin, paano po, anong nangyari kay Bersamin? Mukhang bumabaliktad na po mga kababayan. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. At si Torre, ganun din po mga kababayan, mukhang may pagbaliktad na. At ano ang sikreto about dito kay Torre mga kababayan? Yang lahat ng yan malalaman po ninyo kung hindi po kayo aalis at patatapusin nyo po ang buong istorya at buong videong ito. Samantala mga kababayan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, inanyayahan ko po kayo na paki-subscribe po, pakipindot ang notification bell all para lagi kang updated sa lahat ng aking mga upload. Paki-like na rin at paki-share na rin kung inyong mamarapatin. Maraming salamat sa iyo kabayan, malaking tulong po yan sa amin ng mga content creator. Ituloy na po natin, diretso na po kaagad tayo dito mga kababayan sa sinasabi nitong si Boyeng Rimulya na ang dugo daw po niya ngayon. Ngayon po ito ito po ay balita ng balita mga kababayan. Balita ng balita Ano po ba ang nangyari dito kay Boyeng mga kababayan? Panoorin po natin ang video sapagkat ito daw pong sinasabi niya, ang dugo daw po niya ngayon galing sa aking anak. Sabi yan ni Ombudsman Rimulya. So alam niyo po ang leukemia, hindi ko po tayo po rito, hindi po tayo personal. Wala po tayong personal na kalaban o kaaway sinuman, Ang sa atin po dito ay naka-focus po tayo sa isyo. Kaya lang, bukod po dyan sa mga issue na yan, mayroon po silang mga personal na dapat din po i-disclose sa taong bayan. Kamukha po ng kanilang kalusugan. Kamukha po kung sakasakali, katulad ng ating Pangulo, tinatanong po ng taong bayan, ikaw ba Mr. President ay hindi ka ba sangkot dito sa di umano mga pulburon-pulburon na ito? At kung hindi ka sangkot, bakit hindi ka mag-come up to hair follicle drug test na siyang hamon sa iyo ng iyong dating secretary, yung dating tagapagtanggol, abogado na si Attorney Vic Rodriguez? Ang sagot mo lang naman ay ayaw mo, di ba? So ngayon, itong mga ito, personal po yan, ngunit may kinalaman po yan sa inyong pamumuno sa ating bayan. Katulad man din ni Rimulya. Kaya dapat lang din po, may karapatan po tayong mga taong bayan kung ito po ba ang ating mga opisyales, mga namamahala sa ating pamahalaan ay fit po, or nasa husto po silang kalusugan, mga kababayan. Sapagat ito po yung video na ito ni Boyeng Rimulya, ay kung ganito po kalala, ay napakapanganib, napakadelikado po. Dahil hindi po ito basta-bastang ang kanyang hinahawakan na posisyon ngayon, mga kababayan. Panoorin natin ang video. Leukemia. Wow. Cancer ng dugo. Wow. At dito ginamot rin ako. Ako'y sa ilalim ng treatment, cancer treatment sa doktor dito sa St. Luke's BGC Global. Anong klaseng treatment ba? Ano yan? Chemotherapy, 2 cycle, tapos total body irradiation. Irradiation. Tapos yung tinatawag na bone marrow transplant. Oh, wow. Ang bone marrow transplant, pag wala ka ng white blood cells, lalagyan ka ng stem cell ng donor para magkaroon ka ng bagong bone marrow para palitan yung bone marrow. Yun ang pinaka-factory ng dugo.
Kaya ang dugo ko ngayon ay hindi na yung dati kong dugo. Ito yung dugo na galing sa aking anak. Oh, so yung anak mo yung... Anak ko, full match kami. Buti Kaya na lang. naka-recover ako at mukhang maganda naman ang prognosis. Nun. Sino kayang anak ni Boy ang kanyang tinutukoy na dugo niya ay galing na sa kanyang anak, no? Full match daw sila ng kanyang anak. Ito kaya yung kanyang anak, mga kababayan, na wala pang 3 buwan na dismiss na yung kaso, na tumanggap at nahuli nga po ng PDEA ng tinatawag na illegal na Mary Jane, high-grade Mary Jane, mga kababayan. Ano ho? Ito kaya yon yung kanyang anak? Ako yung nagtatanong naman po, mga kababayan, ano ho? Kung ito nga yun. At wala ba kayong napapansin, mga kababayan, napakatibay ng katawan ni Boyeng Rimulya, no? Kasi biruin nyo, yung una lang na sinasabi niya, banggit niya noong 2023, na ito nga po ay nagtrending din siya po noon dahil sinasabi nga malala ang kanyang kalagayan. At may, di ba, may mga picture nga siya after that, di ba? Na mukha na siyang napakaitim, na payat, di ba? Mga kababayan, yan yung mga tagal niyang hindi nagpakita noon eh. Kasi di ba, mahilig ito sa mga press-con eh. Kamukha ano ngayon sa kanyang ginagawa bilang ombudsman na hindi naman gawain to ng mga ombudsman na magpa-press con, di ba? Nakita na ba kayo ng mga ombudsman, mga kababayan, na press con dito, press con doon, mayat maya andyan nagsasalita sa mga media? Wala pa siguro, di ba? Ito pa lang si Boyeng Rimulya. At despite dyan, napakarami na palang pinagdaanan nitong mga operasyon. Kinto operation, biruin mo, 5 times. Napakabigat nun, bypass yun ha, sa puso. At ito naman, leukemia sa dugo, cancer. Alam niyo to, ganito katibay ang katawan or hindi ko po hindi ko po wini-wish ang masamang kalagayan ni Boyeng Rimulya, no? Personal nga sabi ko sa inyo, wala po tayong pag-uusapan dito, wala po tayong rito. Kaya lang, alam mo niyo minsan parang mapapamangha ka eh. Ganito katibay yung katawan ng isang Rimulya, no? Para maligtasan niya yung lahat ng mga yan. Well, mga kababayan, bilang isang ordinaryong mamamayan, hindi po natin alam kung no? Pero kung sa mga doktor, mapapasabi ka na lang, may mga milagro siguro nangyayari dito. Pero para sa akin, minsan kung Biblia ang ating pag-uusapan, wala pa tayong paghuhugutan na iba, no? Na magiging kaalaman. Para sa akin, katulad nung halimbawa, may mga nagagahasa na mga tatay mismong gumawa, mga anak, di ba? Yung mga adik na mga magulang, mga tatay, nag-aasa yung anak, lula, di ba, mga nanay, mga ganon, di ba, may pangyayaring ganon, mga kababayan, dahil adik nga. Hindi to si Boyeng ha. Alam nyo, masasabi ng iba, bakit nangyayari yun? Kung talagang may Diyos, di ba? Sasabihin ng iba, may mga tanong ganon eh. Bakit wala naman ako, hindi naman ako masamang tao, bakit nangyayari sa akin to? Bakit ginawan ako ng ganitong sakit, nagkaroon ako ng ganitong sakit? Hindi naman ako ganong masamang tao, di ba? Mayroon naman, masamang tao, maraming sakit, di ba? Kung ano-ano, di ba, mga kababayan, parang hindi natin minsan maintindihan. Simple lang ang paliwanag dyan. Ibig lang sabihin, lahat tayo, masama man mabuti, mahal tayo ng Diyos. Ngayon, bakit parang pinapayagan pa yata na magtuloy-tuloy kahit masama? Ganon talaga eh, kasi pinagbibigyan pa tayo ng Diyos na magbago. Kasi nga, habang may buhay, may pag-asa ka pang mabago. So, ibig sabihin, kung sa madalit sabi, baka pinagbibigyan lang tayo ng Diyos, kahit nga despite na marami tayong ginagawang kasamaan, pinagbibigyan tayo ng Diyos na mabuhay pa para bandang huli, bago tayo mamatay, makapagsisi tayo at makapagbago. Ganun po yun, mga kababayan. So, tuloy tayo rito. Nakakamangha lang, mga kababayan, ang ganyan ng kalagayan ni Boyeng. At punta na po tayo rito sa mga issue about naman sa politics, no? Yan, politics naman tayo, mga kababayan. Ito si Boyeng, post po ito ng Rappler, sabi dito, newly elected Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Rimulya said his office will launch a re-investigation into the war on drugs cases under International Criminal Court suspect and former President Rodrigo Duterte, mga kababayan. Ombudsman Rimulya to investigate daw. Biruin nyo, mga kababayan, instead na unahin niya muna kung ano na ang nangyari, sipin nyo, pupunta sila doon sa war on drugs. Pero tingnan nyo, mga kababayan, war on drugs ang sinasabi niya nung panahon ni Pangulong Duterte. Pero ito lang, lately lang, naalala nyo sa Alitagtag, Batangas, mga kababayan,
Naalala nyo kung nasaan na yung driver? Yung driver na walang lisensya. Yung driver na akala mo, sinong maniniwala na pinabili lang ng suka, nag-drive ng isang van ba yun? Na ang laman ay tunituniladang pulburon, di ba? Illegal na pulburon. Sino yung maniniwala doon, mga kababayan? Na yung mamang yun, ganun lang kadali nakapag-drive ng tunituniladang pulburon, tapos nagpahuli lang kaagad sa checkpoint lang. At wala po, hindi kinasuhan. Ano nang balita doon, mga kababayan? Naalala nyo yan, mga kababayan? Yung driver nasaan na? Di ba? Kita nyo kung ano po, paano po nila ginagawa ang pang-aano ngayon, pang-divert ng atensyon. Instead na unahin nila yung sarili nila ngayon, issue nila ngayon. Ito kasi issue ito, mga kababayan. Take note, mayroon pa sila dito una itong pinalabas ni Marcos, akala mo nagbida-bida. Umabot ito ng ilang tunilada, ilang bilyon. Di ba? Ilang tunilada ito, mga kababayan? Kulang-kulang yata ito 2 tunilada o 2 tunilada mahigit, mga kababayan, di ba? Tapos ang halaga nito ay around 3 billion. 13 billion. Tapos nang mali-mali pala kasi nga nakuha nakita ng mga social media, di ba? Nireaksyonan po ito. Maalala nyo naman yun siguro. Tapos tiningnan, paano nagkasya yan dyan? Ganito, ganon, di ba? So ngayon, kinabukasan, mukhang nabawasan yata. Nagbawas sila, mga kababayan. Ilan na lang? Ilang bilyon na lang? Tapos, ilang tunilada na lang ang sinasabi nilang, yun na lang daw po ang laman, mga kababayan. So, alam nyo, talagang doon pa lang sa pangyayaring yun, na mismo ang Pangulo pa ang nagsabi, wala itong iniwan, mga kababayan, sa katulad din ito ngayon. Sinasabi ni BBM mismo, mahiya naman kayo. Samantalang sa kanya naman galing yun, di ba, mga kababayan? Dito kasi talamak po talaga sila rito sa ganitong papabida. Pagkatapos, pagka sumablay na kuryente, isisisi nila sa iba. Di ba? Napakatalamak. Tingnan nyo. Yung decision ng ombudsman noon na i-dismiss yung kaso ni Senator Joel Villanueva, sinasabi ni Boyeng, secret daw yon. Paano naging secret? Andyan yan Paano naging secret yun? O ikaw lang talagang gumagawa ng sarili mong di ba? Kapalpakan mo yun na hindi mo muna inalam, hindi ka muna nag-research. Yun yung talagang totoo dyan, mga kababayan. Lahat na lang, once na nabuking sila, once na pumalpak sila, hindi nila aminin, manapa, isisisi pa nila sa iba. At lalo na nga sa mga Duterte. Gets nyo, mga kababayan? Kung hindi man po pwede sa mga Duterte, idadivert nila papunta doon sa mga kakampi ng mga Duterte. Gets nyo? Ganito po ang nangyayari sa ating bansa. Ganito po ngayon ang galaw nito pong ating mga opisyalis ng gobyerno. At hindi lang po yan, mga kababayan. Hindi lang po dito ang umiikot ang issue kay Boyeng. Naalala nyo ba? Itong si Martin Romualdez ay siya talaga yung nangunguna noon para lumaban or tumakbo bilang presidente sa 2028. Ngayon, wala na bagsak na talaga, mga kababayan. Hindi lang bagsak, talagang malapit na po makulong yan. Kung talagang talagang ayusin lang yung itong nangyayaring investigasyon, wala na po, kulong talaga yan. Kaso ang problema sa ating bansa, isa pa sa masakit na realidad, katotohanan sa ating bansa. Pagka ikaw ay isang ordinaryong Pilipino, nagnakaw ka ng mangga, 1 kilong mangga, 1 kaing mangga, kulong, sigurado yan. Pero pagka ikaw po ay nangidnap ng tao, nagsapanganib ka ng mga kabataan, yun, magsisweldo ka pa sa gobyerno. Ayun, si Franz Castro, di ba? Convicted na yun, pero hindi pa nakulong. Ganyan po kaganda ang batas sa ating Pilipinas. Tatay Digong, walang warrant of arrest. Ayun, patapon doon sa dahig. Ganyan po sila. Di ba? Walang warrant of arrest. Di ba? O ngayon, pagkakampi ka naman, yan, si Saldimo. Hindi pa nila mapadala-dala dito sa ating bansa. Hindi pa nila mahuli-huli.
Hindi nila makancel-cancel ang passport. Pag kinancel kasi ang passport, susunod na dyan, arrest warrant na. Hindi nila pwedeng isyuhan yan. Kasi kakampi eh. Diba? Ganyan pong nangyayari mga kababayan. Okay. Ano pang hiwaga kay Boying mga kababayan? Naalala nyo, di ba? Wala na si Martin. Sino na ngayon ang magiging manok ng pagka-presidente at vice president nila? Mga kababayan. Mga kababayan, sa tingin nyo, si Boying, ito noon dapat mag-resign na ito noon dahil yung kanyang anak, ayon nga, nasangkot nga ito doon sa di umano, tumanggap, nahuli nga ito, na-entrap ito ng PDEA. Na pagkatapos ma-entrap ng PDEA, yung nakahuli, yun ang nasibak. Diba? Ganyan po mga kababayan eh. Nasibak. Nasibak. Tapos yung dun sa Alitagtag, nahuling driver, walang kaso. Nasaan na? Walang kaso. Hindi man lang nila pinalo up kung sino ngayon, kung sino ngayon yung nasa likod ng yung ano na yon. 'Di ba? Imposibleng yung driver lang na walang lisensya na PhilAm di umano na dating sundalo yata sa Amerika. Imposibleng ano yon. Imposibleng walang sa likod noon. Naniniwala ba kayo mga kababayan? Kanya lang yon? Siya lang may-ari nung shabu na yun. Kung siya may-ari, bakit nasaan siya? Walang kaso, di ba? Nasaan na ba yun? Tapos ngayon, uunahin ni Boying, doon, balik tayo doon sa war on drugs ng Pangulong Duterte. Kasi nandoon yung ano eh. Ganyan po sila ngayon, di ba? Ganyan po ang kanilang, ang nangyayari sa ating bansa. Isang napakalaking ano talaga. Isang napakalaking kahihiyan sa ating bansa. Kaya ngayon, rampant na po yung balita na, ayan, bansa natin, laging kulilat, pero laging namumuna pagdating po sa kurap na bansa. Pero pagka pagandahan ng bansa, kulilat tayo. Yan. Ganyan ang mga balita sa atin, di ba? Paano ba naman? Kitang-kita naman eh. Ayan. So ngayon mga kababayan, sa tingin nyo, sino ba ang maaaring secret president nila sa 2028? Hindi ba po pwede si Boying Rimulya mga kababayan? At sino yung magiging katandim niya? Hindi ba itong si Torre mga kababayan? Tingnan nyo po si Torre oh. Walang kulay ang laban kontra korupsyon. Yan ang depensa ni dating PNP Chief Nicolas Torre matapos makita sa pagtitipo ng Liberal Party. Kasabay nito, may panawagan din ng ilang miyembro ng partido. Alamin ang detalye sa agenda. Mga kababayan, si Torre nakita doon sa pagtitipon ng mga liberal. Pansin nyo mga kababayan, ang mga liberal ngayon, which is ang mga Aquino, Dilawan, di ba yan kalaban niya ng mga Marcos? Ngayon, magkakakampi na sila. Sila talaga ang totoong unity team. Sila talaga yung totoong bumangon tayong muli. Hindi si BP Inday. Kasi si BP Inday, sa panahon ni Tatay Digong, maayos na ang ating bansa eh. Nakabangon tayo despite ang pandemic. Mayroon po tayong napakaraming build project na nagawa ang Pangulong Duterte. Samantalang itong si Marcos Jr., anong nangyari sa ating bansa? Di ba? So ngayon, ito ngayon si Torre, andun na sa mga Dilawan. Andun na sa liberal. Di ba? Pansin niyo mga kababayan, sumalaki kayang posibilidad si Torre, Vice President, si Boying Rimulya, ang President. Tingnan nyo pa itong isang video mga kababayan, ha? Tingnan nyo pa itong isang video na magkukunik sa mga Rimulya. Ang dadalhin sa araw na to, dito lang sa Cavite dahil sa Serbisyo Kamara Caravan, 1 billion pesos ang inahandog para sa atin lahat. Wala pang lagay sa akin yun, ha? Wala pang lagay sa akin yun, ha? Ang total cash assistance, 450 million. Ang total amount of rice, 255,000 kilograms of rice na binibigay sa inyo lahat. Ayos ba yan? Kami, mga taga-Cavite, Mr. Speaker, marunong magpasalamat. Ang dadalhin sa araw na to, dito lang sa Cavite dahil sa Serbisyo Kamara Caravan, 1 billion pesos ang inahandog para sa atin lahat.
Wala pang lagay sa akin yun, ha? Wala pang lagay sa akin yun, ha? Wala pang lagay sa kanya, mga kababayan, ha? Yung 1 billion pesos na dadalhin po sa Cavite. Kaya kami mga taga Cavite, Mr. Speaker, marunong po kaming tumanaw at magpasalamat. Ayun po, itong Remulyang isa, na kapatid ni Boyeng, na isa rin DILG, mga kababayan, ay ganyan po sila kalakas, di ba? Pansin nyo naman, di ba, si Baxi Torre. Si Baxi Torre, sa isang desisyon nito, itong Remulya na ito. Kita nyo, mga kababayan? Ngayon, si Torre, kasi nga, malaki ang nagawa, malaki ang papel sa pagkidnap kay Tatay Digong, kailangan nilang huwag itapon. Bukod sa hindi nila pwedeng itapon, nagustuhan din ito ng mga dilawan, kaya punta din siya ngayon doon sa mga dilawan, di ba? Doon siya ngayon, kinupkup siya ng mga dilawan. Ito na po siya, si Torre, mga kababayan. The Weekend Report ni Pierre Pastor. Spotted sa fellowship event ng Liberal Party of the Philippines si former PNP Chief General Nicolas Torre. Haka-haka tuloy ng iba. Papasok na ba sa politika ang nasibak na PNP Chief? At aani ba siya sa LP na labas sa bakuran ni Pangulong Bongbong Marcos na kilalang malapit na alyado ni Torre? Giit ni Torre hindi naman siya dumalo para maging miyembro ng LP pero para sa iisa nilang paninindigan laban sa katiwalian. I think the fight against corruption should transcend political lines. Hindi yan dapat hahaluan ng or i-define ng politika ang laban sa korupsyon. Sapagkat bawat Pilipino, unang-una, ang korupsyon na yan ay labag sa batas at iisa sa ligang batas nating mga Pilipino. So, dapat, ano man ang kulay mo, ano man ang paniniwala mo, iisa ang ating hangarin dito, labanan ng korupsyon. Sa temang kung walang korap, walang mahirap, ang pagtitipo ng Liberal Party ay para manawagan na panindigan ang integrity, transparency, accountability at good governance at labanan ng korupsyon saan man at kailanman ito mangyari. Unprecedented. The largest corruption scandal in the history of the Republic. Trilyon. Hindi daang bilyon. Massive, unconscionable, unacceptable. Ano ang itinuturo natin sa ating mga anak pag ganito ang sistema? Na ang nagkasalang na sa pwesto hindi mapaparusahan, na ang katarungan may kinikilingan. Kinikilingan ang mayaman, ang abusado, ang magnanakaw. Samantala, harap-harapan ng pagnanakaw, pinopost pa sa social media ang bunga ng pandarambong. Voluntaryong ipinakita ni na Senator Kiko Pangilinan at mamamayang liberal Party List Representative Laila De Lima ang kanilang Statements of Asset, Liabilities and Net Worth o SALN. Para raw mahimok ang iba pang kawani ng pamahalaan na gawin din ito. Ayon pa kay Representative De Lima, magkusa na sana at huwag nang maghintay na may mag-request pa para ipakita ang kanilang statements. Kaya Mga kababayan, wag na natin panoorin yung ni De Lima kasi ano lang din yan eh. Ganyan lang din ang sasabihin niya tungkol lang din dyan. Ito lang natin dito. Yung sa SALN na yan, nagkusa sila lahat. At itong sinasabi naman ni Kiko, ito na yung pinakamatinding corruption ngayon. Pero binabanggit mo yan, sino bang presidente ngayon? Di ba si BBM? Bakit kayo, di ba kaisa kayo ni BBM ngayon? At sino ba ang dapat masisi sa ano ngayon? Sa corruption, itong pinakamatinding corruption sa ating bansa ngayon? Di ba si BBM? Pero bakit hindi nyo matukoy? Ganon din ito si De Lima naman. Kunwari ngayon siya, palabas sila ng SALN. Ano kaagad? Presentado, alsado kaagad. Di ba? Ha? Hindi nila alam na delikado ito. Delikado ito, mga kababayan. Pero kung nga, dahil nga sa kakampi nila ngayon yung administrasyon, walang problema. Kasi hindi naman kami masisilip nito. Kasi kung talagang sisilip-silipin lang, mga kababayan, itong si De Lima, mayroon pa itong nung panahon pa niya eh. Nung panahon ni Pinoy, di ba nagsekretaryo ito ng Department of Justice? May mga issue ito tungkol dyan eh.
Pasalamat nga lang kayo, hindi kayo talaga tinutukan ni Pangulong Duterte. Nakafocus si Pangulong Duterte noon sa build at saka sa war on drugs. Sa tingin ko talaga mga kabayan, nagpasalamat lang talaga itong mga ito eh. Hindi talaga sila masyado napukusan ni Pangulong Duterte. Kung nagtagal-tagal lang at wala lang pandemic, naku, ubos talaga ito sana eh. Sa tingin nyo mga kabayan, ganito sila, ang iwaga sa mga ito, kunwari, kalaban sila ng corruption, pero hindi nila binabanggit kung sino talaga yung dapat managot sa corruption. Tapos ngayon, ito na si Salin. Lakas kaagad sila, presentado alsado. Kasi nga, hindi sila pwedeng galawin eh. Dahil pag ginalaw sila, pag sila pa maging kalaban ng administrasyon, bagsak na si Marcos. Kaya hindi rin sila pwedeng galawin ni Marcos. Ganun man, hindi rin pwede nila galawin si Marcos. Kasi silang dalawa talaga ang magtutulungan against lang sa mga Duterte. Kasi pag silang dalawa na biyak, sigurado hindi sila mananalo sa mga Duterte. Ang ikapapanalo lang nila, kailangan lang nila maglamunan ng kanilang tae. Pasintabi sa mga kumakain. Gets nyo mga kababayan ang punto dito? Kailangan lang talaga nila lamunin yung tae ni Marcos, lamunin din yung tae ng Dilawan, lamunin din tae ng Pulahan. Yung suka ng Dilawan, lalamunin ng Pulahan. Ang suka ng Pulahan, lalamunin ng Dilawan. Pasintabi sa mga kumakain. Ganyan po ang diretso pong analysis dito. Pagka naglaban po itong dalawang ito, parehas po silang mawawalan. Kaya instead po na manindigan po sila sa kanilang prinsipyo, na mabuting prinsipyo, hindi po pwede. Kainin na lang natin ito kaysa naman para parehas tayo mawala. Yan po yan mga kababayan. Kasi sa totoo lang, tingnan nyo kung itong mga Dilawan na nagrarally, makiisa lang talaga at tumbukin lang talaga ang korupsyon sa ating bansa, wala na po ito si BBM. Matutulad po ito kay Irap. Wala pang 3 taon tapos na, tanggal na. Kaso nga lang ngayon, hindi po pwede. Kasi Duterte ang papalit, mas lalo tayong delikado. Di ba? Kaya mas okay na itong kumain muna tayo ng tae natin, kumain muna tayo ng ating suka. Ganun man din siya, yung kampo ng Pulahan, kakain din naman sila ng tae at suka nila. Di ba? Ayos na yan, kaysa naman sa pakain sa atin. Hindi na tayo makakain talaga. Ganyan po ang nangyayari dito. Now, sa tingin ninyo, ano ang pinaka-mas goal nila dito mga kababayan? Tingnan nyo si Torre. Bagamat isinuka na ito ng admin ni BBM, kasi nga tinanggal, di ba? Hindi rin pwede nilang basta itapon. Kasi malaking bagay po ito. Kaya ngayon, dito kayo sa Dilawan. Punta ka doon. Kaya si Torre, nagmimistulang joker. Sa Barajas, hindi man na tayo nagsusugal noon, alam pa natin yan. Yung joker, siya yung parang pamantay Di ba? Pag kulang, siya yung tagapuno. Nagsisilbing joker. Di ba? Kung saan ang kulay, para pantayan niya, dun siya. Kaya, wala na po Sino ngayon ang kanilang mayroon pa. Si Lacson, mga kababayan, pumupurma pa. Di ba? Kasi, di ba, dati rin si Lacson, isa ring presidentiable noong 2020 to, di ba? Kasama si Soto, di ba? So, malay natin, isa rin to sa pumupurma. Tingnan nyo mga kababayan. Tingnan mo itong mga pumupurma. Same na same ang galawan nila. Di ba itong si Rimulya, ang kanyang iimbestigahan, yung war on drugs si Pangulong Duterte. Ito rin si Lacson, mga kababayan, sa kanyang pagbabalik. Yun na kagad ang tatrabahuin niya. Pabalik na naman sa issue sa Pangulong Duterte. Panoorin ninyo ito mga kababayan, paano nila pabalikin papunta doon sa issue. Pagi ni Senate President Pro Tempore trabaho agad ang aatupagi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa kanyang comeback bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Bukod sa flood control scandal, sisilipin din ito ang anomalya sa iba pang infra projects tulad ng farm-to-market roads. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Hindi pa man opisyal na bumabalik bilang Senate Blue Ribbon Committee Chair, may pasabog agad si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Sa kanyang napipintong return bilang BRC Chair sa November 10, target niya nang magdaos ng susunod na committee hearing sa November 14.
Iimbitahan ang isang very important witness na hindi pa niya pinapangalanan, kasama si Orly Guteza na naging surprise. Ako, mayroon pang mga kababayan, very important witness daw na hindi pa niya pinapangalanan. Sino kaya ito? So mayroon po tayong kabang-abang mga kababayan, ano? At siyempre si Orly Guteza. Hindi kaya ito yung secret witness o hindi kaya ito yung witness na sinasabi ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan? Price witness sa previous hearing. Kailangan pa raw kasing mabigyang linaw ang kanyang naging testimony tungkol sa di umano'y personal cash deliveries sa bahay ni na-resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico at former House Speaker Martin Romualdez. Ang pera ay may kaugnayan sa di umano'y kickbacks nila sa flood control projects. Sa huling statement ni Lacson nung siya pa ang BRC chair, iimbitahan daw niya sina Ko at Romualdez sa next hearing. Inaasahang sisipot din sa November 14 ng ilang politiko at DPWH officials. Ayon kay Lacson, una nang sinabi ni Senate President Tito Soto na hindi lang flood control ang balak talakayin ng Blue Ribbon sa mga susunod nitong pagdinig. Sasakupin nito ang mga anomalya sa iba pang infra projects gaya ng farm-to-market roads. Nag-resign si Lacson bilang BRC chair matapos ang di umano'y frustrating talks sa mga kapwa-senador. Bagamat suportado na raw ng Senate Majority ang pagbabalik ni Lacson bilang Blue Ribbon Chair, kailangan pang abangan kung nanganganib ang Senate Presidency ni Soto. Pero tila unbothered ang Senate Chief tungkol dito. Samantala, sinusuportahan naman ni Senator Win Gatchalian ang comeback ni Lacson. Sa programang On Point ng Billionario News Channel, sinabi ni Gatchalian na mas mainam na manatili si Lacson sa pwesto dahil siya na ang may kaalaman sa takbo ng investigasyon tungkol sa flood control mess. It's better for him to continue to be the chair because he can definitely drive the investigation faster because of his prior knowledge about this issue. Dinetalya ni Lacson nitong Setyembre ang modus o scheme kaugnay ng mga proyekto at nag-name drop ng mga sangkot sa ghost at substandard projects, partikular ang sa Bulacan. Para sa Agenda Weekend, Hannah T. Billionario News Channel. Partikular ang sa Bulacan. Kita nyo mga kababayan, paano kagad ikukunik ni Lacson ang issue papunta sa Pangulong Duterte? Farm to market roads. Ayan na. Baka dito magkakaroon siya ng surprise. Baka dito manggagaling ang kanyang surprise witness patungkol dito sa farm to market roads, mga kababayan. Ano ba ang ibig sabihin ng farm to market roads? Ito pala mga kababayan ay isa sa mga panahon nung panahon ni Pangulong Duterte. Ito mga farm to market roads. So, parang si Buying, illegal drugs, ganun din ang kanilang ginagawa, no? Papunta din sa Pangulong Duterte. Ganun din to si Lacson sa Pangulong Duterte. So, nag-uunahan po sila ngayon. Lacson, Buying, at itong si pangalan nito, si Torre, nag-uuna-unahan po silang pasikat, kanya-kanya po silang pasikat. Paligsahan kung sino sa kanila ang mapipili ni Marcos Jr. para gawing standard bearer or kanila pong susuportahan sa 2028 presidential election. Kasi si Martin Romualdez, wala na po bagsak na po talaga. Hindi na yung makakabawi, hindi na yung makakabangon sa ganitong alam naman nila yan. Ang kailangan na lang, ang ginagawa na lang talaga ngayon nila Martin Romualdez at itong mga Marcoses, kailangan ma-sit up na nila, ma-survive na nila. Katulad dito, una na nilang ginawa. Kung hindi man to tatakbo si Buying sa pagka-presidente, no? Ayan, ombudsman siya. 7 taon po yan. So sa ombudsman pa lang ay kahit papaano magkakaroon na sila ng ng kanilang yung bang hindi sila basta-basta na diyan mapapaalis. Asahan niyo mga kababayan, pagka mayroong mga mag-retire na naman ng mga Supreme Court justices, ay syempre pasok na yan kay BBM, di ba? Kay BBM mga appointees na yan. So para pagdating ng araw, pagka wala na sila sa posisyon, ay kahit papaano mayroon silang mga magdidepensa sa kanila. Yan ang isa sa kanilang target. Pero bago yan, dito sa kanilang mga hanap na sila ng maaari nilang i-groom na pagdating ng araw, hawak nila pa rin kahit wala na sila sa pwesto. Ito ngang magiging presidente. Di ba mga kababayan? Ganyan na po ang laro ngayon. Kasi tingnan nyo ang issue ni Buying, ibabalik doon sa AJK War on Drugs ni Pangulong Duterte. Samantalang, ito pa lang sa panahon ni Marcos Jr.,
may mga droga na naglitawan, lumalangoy, nagpapahuli mismo sa Coast Guard. Droga na lang mismo talaga mga kababayan. Walang tao. Ang klase, no? Ni EI man lang sana na tao-taong EI man lang sana naghatid ng droga. Hindi, wala eh. Lumulutang na lang talaga kusa, nagpapahuli droga. Doon, bukod pa yun doon sa Alitagtag, Batangas na bilyon-bilyon ang halaga ng droga. Tuni-tuniladang kilo ng illegal na droga. Na ang driver walang lisensya. At wala na tayong balita ngayon. Ito, bilyon-bilyon pinag-uusapan mga kababayan. Napakalalaking sindik. Hindi pa pwedeng isang pipitsugin lang yan na uhugin lang na solvent boy ang may-ari niyan. Sinong pinapaniwala ninyo? Pero despite dyan, anong ginawa nila mga kababayan? Duterte. Punta tayo, balik tayo dun sa Duterte. Diba? Ito naman si Torre. Despite na walang warrant of arrest, arestado si Pangulong Duterte. Ito naman si Saldico na talagang katakot-takot na ang akusasyon ngayon. Wala pa rin silang aksyon. Hindi pa rin nila ma-aresto. Hindi pa rin nila matanggal or makansela ang passport. Pagkatapos, hindi pa rin papuntahan ni Tory doon. Puntahan mo na Tory doon. Arestuin mo na doon. Oh. Tapos sabihin mo doon sa ibang bansa, oh, saka ng warrant pagdating na sa Pilipinas. Pupwede hindi? Pupwede, di ba? Bakit hindi pupwede? Kasi nga, hindi nga Duterte. Kakampi nila eh. Paligsahan sila mga kababayan, di ba? Kaya lang, yung bawat paligsahan nila, para sa goal nila na sino ang gawin ni Marcos na presidente, suportahan ni Marcos sa pagka-presidente, yung mga paligsahan nila, pakitang gila sila, pero lahat yun may mga sablay, may mga sabit. Ito naman din si Lacson. Oh. Ang usapan ngayon, flood control projects, 2022 to 2025. Dito ngayon yung issue. Andito lahat ang issue. Nandito lahat ang tinutukoy ng mga ebidensya. Pero saan siya pupunta? Doon sa farm to market roads. Gets niyo mga kababayan? Kasi nandoon ang mga Duterte. Di ba? Pero sino talaga ang dapat managot dito mga kababayan? Kasi itong lahat ng ito, hindi naman mangyayari kung walang pumirma. At yung pumirma na yon, dapat alam niya ang pinipirmahan niya. Tama, hindi? BMR alam niya eh. Alam naman niya. Oh. Kaya nga may video galit na galit si nyo eh. Si Auntie Claire nyo eh, mga kababayan. Kaya galit na galit eh. Oh. Sabi ni Auntie Claire, oh, ito. Tinulugan daw ni dating Ombudsman Samuel Martires. Iba pala yan. Tungkol pala sa tinulugan ni Samuel Martires. Hindi yan mga kababayan. Yung ano pala yan, yung issue na yan. Umaya, mayroon mayroon tungkol dyan So ngayon mga kababayan, lahat ng ito, no? Itong mga issue na ito, tingnan nyo pa, mayroon pang isang issue ngayon na ito talaga mga nasa presence, no? Kasi yung farm to market roads, sabihin mo lang natin, mayroon yan na ano ngayon dyan. Pero hindi pa ito yung pinaka main issue ngayon eh. Pero doon papunta si Lacson, di ba? Mga kababayan, doon papunta eh. Tingnan nyo ha. Ito, mayroon pa issue ngayon, bagong-bago lang ito. Viral ngayon sa social media ang isang flyover sa Tagaytay City, Cavite na tila mukha raw ahas dahil sa hugis nito. Ang ilang mga residente naglabas din ng kani-kanilang mga reklamo sa pagbisita ng Billionaire News Channel sa nasabing proyekto. Natuklasan ng aming team na ang wala pang 1 kilometrong Tagaytay flyover, aabot ang presyo sa mahigit kalahating bilyong piso. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Hindi pa man kumpleto pero kumpulan na ng kritisismo ang ginagawang Tagaytay Flyover Project sa Mendez Crossing East Junction sa lungsod ng Tagaytay. Marami sa mga pagpuna ay galing sa tila hindi pantay na lapad ng proyekto. Sabi ng isang netizen, nagmukha raw itong Burmese python dahil sa hugis. Ang isa pang netizen ang hingi na lang ng tulong sa artificial intelligence para... Grabe mga kabayan, yung tsura nitong flyover na to, hindi pantay oh. Parang sexy.
nagpakipot dito naman, lumubo. Tapos yung halaga pala nito mga kababayan, 560 million. Kaya pala, nung pumunta tayo dyan sa Tagaytay, sobrang traffic. Ito pala ang dahilan mga kababayan, flyover na ito, na 560 million ang halaga, kulang-kulang, mahigit kalahating bilyon. Para maayos ang itsura ng proyekto. Maliban sa kantsaw, pangamba at perwisyo naman ang danas ng iba. Sa isang larawan sa social media, makikita ang bungi-bunging concrete barrier ng flyover. Safety hazard ang pinupunto ng nagpadala. Ilang buwan na ang nakalilipas, inireklamo rin ito dahil sa pumapatak na simento. Hindi na lang daw isinara ang kalye at wala rin daw babala tungkol sa aktibidad sa proyekto. Sa pagsisiyasat ng Billionaire News Channel, higit 560 million pesos ang halaga ng wala pang 1 kilometrong flyover. Base sa May 2024 report ng Philippine News Agency, inaasahang maiibsan daw ng proyekto ang traffic sa Mendez patungong Nasugbu, Batangas. Noong panahong yun, sinabi ng DPWH Region 4A na on-track ang mga proyekto sa rehiyon, kabilang na ang flyover. Lumalabas sa website ng Public Works na nasa 67.82% na ang proyekto. Pero ang katakataka, pasuna ang kontrata nito na natapos noon pang Nobyembre ng nakaraang taon. Ayan mga kababayan, no? Ang tindi. Itong Malaahas, Anaconda, na design nitong flyover na may pakipot, may palapad, hindi pantay, ang design po nitong flyover na wala pa pong 1 kilometro na nagkakahalaga po ng mahigit kalahating bilyon, 564 million. Okay, dyan pa lang sa price na yan, mga kababayan, siguro wala pang 1 kilometro, siguro sa mga engineer, baka may engineer na nanonood dito sa atin, baka makwenta nyo na yan, matansya nyo yan, ma-estimate nyo na. Kung ganyan ba kalaki, wala bang overprice dyan sa 564 million pesos na yan, kalahating bilyon mahigit. At ang matindi dito mga kababayan, ito, September 12, 2023, ongoing, November 25, 2024, so mahigit 1 taon dapat tapos na itong project na ito. Kaya lang mga kababayan, 67% pa lang ang tapos. Tapos na ang budget, anak ng titing. Ka-joint venture ang Tagaytay Flyover. Pinagsasaluhan ito ng WRC Construction and General Merchandise at ng Rebcor Construction and Trading Corporation. Sa kontratang nakalap ng BNC, isang attorney Wharton Chan ang lumagda mula sa WRC Construction and General Merchandise bilang Authorized Managing Officer. Si Chan ay nagsisilbi ring Secretary General ng Philippine Olympics Committee. Kasama niya rito ang nag-appoint sa kanya na si POC President Abraham Bambol Tolentino na dati ring nagsilbi bilang mayor ng Tagaytay. Siya ang ama ni incumbent Tagaytay City Mayor Brent Tolentino. Naabutan naman namin ang mga empleyado ng Rebcor Construction sa Tagaytay Flyover pero tumanggi silang humarap sa kamera. Hiningi rin namin ang panig ng Office of the Mayor para sagutin ang pangamba ng publiko tungkol sa flyover pero hindi pa ito tumutugon sa ngayon. Para sa Agenda Weekend, ang officer, si Chan ay works na nasa 67.82% na ang proyekto. Pero ang katakataka, pasuna ang kontrata nito na natapos noon pang Nobyembre ng nakaraang taon. Naka-joint venture ang Tagaytay Flyover. Ayan mga kababayan, Lacson, di ka ba nagtataka dito? Pasuna ang kontrata noong pang November 2024. Ano na ngayon? Magno-November 2025 na, so mag-iisang taon ng paso ang kontrata na ito, pero 67% pa lang ang natapos. So ubos na rin ang pera nito. Tanong Lacson, bakit hindi mo rin ito nakita? Bakit kailangan mo umatras doon sa farm to market roads na wala pang 2022 noong panahon pa ng Duterte? Matagal na yun. Ito may mga bago. Ito yung talagang ngayon lang. Ito yung mas mabilis nyo dapat tutukan. Saan ba itong lugar na ito? Cavite. Hindi po pwede kakampi. Cavite, taga Cavite si Lacson, di ba? Hindi po pwede, taga dyan ako. wag dyan. Doon tayo sa mga maaaring yung mga Duterte. Kita nyo na yung mga galaw mga kababayan. Bakit hindi ito nakita ni Lacson? Baka naman Lacson, sabagay si Lacson taga Cavite rin. Si Remulla nga, di ba? Hindi rin nakita yung decision ng ombudsman na si ombudsman di ba?
dating Udmos Martires, hindi rin nakita ang desisyon na mayroon na pa ng desisyon. Secret daw. Kita mo naman yan. Secret? Anong secret ka dyan? Meron bang ganun? Boyeng naman eh. Pinagluloko mo yung tao eh. O epekto na yan, Boyeng. Nung, di ba, sabi mo nga, 5 beses kang na opera, bypass. Grabe. O kita nyo na mga kababayan, papaano nila dalhin doon sa mga Duterte ang lahat. Samantalang, dito mismo, sa panahon ni BBM mismo, ayan, kitang-kita, Ba't hindi makita? Ayaw nyo tingnan. Bulag kayo. Siguro naman, hindi po pwedeng sabihin yung bulag kayo. May mata kayo eh. Hindi nyo naririnig ang mga news? May tainga kayo eh. Di ba? Despite na mga ganitong katotohanan, ayan expired na, 2024 pa. 25 na tayo ngayon. Dapat tapos na yon. Pero noon pa, 67% pa lang natapos. Pero ubos na yung pera. Lacson naman pupunta ka doon sa mga napakalalayo pa. Ha? Ganyan po ang laro nila ngayon, mga kababayan. Ganyan po ang nangyayari sa kanila ngayon. Di ba? Trabaho ka agad si Lacson. Trabaho ka kaagad. Dapat lang. Ang haba-haba ng break na ninyo eh. Inaabangan ng milyon-milyon mga Pilipino yan sa buong mundo. Ha? Kasi hindi po pwede, hindi papayag ang Pilipino na walang makulong dito. Na malalaking politiko. Naku naman, Lacson, ito hindi mo nakita. Tapos pupunta ka doon sa farm to market roads. Ay, nako talaga naman, Ang desisyon sa PDAF case si Senator Joel Villanueva. Yan ang bagong pasaring ni Palace Undersecretary Claire Castro. Ang detalye sa exclusive Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Ibig sabihin, 2016 na file yung motion for reconsideration, 2016, 17, 18, 19, almost 3 years. Natulog. Saka pa lang nagkaroon ng decision si Ombudsman Martires. Natulog. Kung kailan nagretiro si former Ombudsman Conchita Carpio Morales, tila saka nagising si dating Ombudsman Samuel Martires. Ito ang komento ni Undersecretary Claire Castro sa usapin ng tila secret decision umano ni Martires na i-reverse ang desisyon ni Carpio Morales sa parehong administrative at criminal case ni Senator Joel Villanueva. Bagaman may pruweba si Villanueva na wala siyang pending cases, dapat daw linawin kung alin sa dalawang kaso ang inurang ni Martires. Ayon kay Castro, nasa rules ng ombudsman na hindi pinipigilan ng isang motion for reconsideration ang pag-akyat ng isang criminal case sa Sandigan Bayan. Kaya ang tanong ng Palace Press Officer, ano ang nangyari sa criminal case ni Villanueva? Hindi sakop ng kapangyarihan ng ombudsman ang mag-dismiss ng mga impeachable official gaya ng mga miyembro ng Kongreso, kaya nasa Senado ang bola kung i-adopt nila ang desisyon ng ombudsman. Dagdag ni Castro, ang administrative case ni Villanueva ang nabanggit ni Ombudsman Boyeng Remulla at ang nilabas naman ni Villanueva ay ang desisyon sa kanyang criminal case. Nauna nang tumanggi magbigay ng komento si Senate President Tito Soto na nooy majority floor leader sa panahon ng dating administrasyon. Hinatulan ng dismissal ng Ombudsman si Villanueva noong 2016 para sa umano'y 10 million pesos na Priority Development Assistance Fund noong Kita niyo mga kababayan, di ba? Ganyan po sila magano ng kwento. Ililigaw po nilang taong bayan. Patuloy po nila ililigaw ang totoong kwento. Isa lang naman pong sabi lang naman po nito eh. Yung sinasabing secret ni Boyeng na siya namang parang feeling ni Castro napakatalino, napaka talagang napakagaling-galing niya. Nako. Hay nako. 'Di ba? Ang feeling niyang ganun siya, pero sa totoo lang, walang secret dyan. Kasi hindi naman trabaho yan ng mga mainstream media, hindi naman trabaho yan ng namin na alamin. Trabaho ninyo yan. O teka, bago ko maglabas, dito mga kabayan, di ba? Kuryente si Boyeng dito eh. Dapat bago niya nilabas, inalam niya muna, tinignan niya muna. Di ba? Kaya lang, dahil nga sa nakuryente siya, napahiya siya, hindi. Secret ito para tumunog sa ngayon, iiko naman ng mga mainstream media. Tingnan nga natin tong hindi secret. Ante Claire, ano masasabi mo rito sa hindi secret? Let me tell you, as President, I am going to give you a run for your money. Just last month, I had to read 4,057 pages of the General Appropriations Act for 2025. Ayan na, nagpalakpakan sila. Narinig, binasa daw niya lahat.
Auntie Claire, hindi mo ba ito narinig, Auntie Claire? Pakinggan mo nga ulit, Auntie Claire. To read 4,057 pages of the General Appropriation. Binasa daw niya yung 4,057 pages ng General Appropriation Act bago niya pinirmahan. Sige, mabuti yan. Act for 2025. Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed. Nireview niya po ito at inanalyze niya po itong 2025 budget at wala naman pong anomaly ito. Sa BBM mismo may sabi niya na, Auntie Claire, ha? And so for those of you, and up to now, I cannot find those blank items. We'll keep looking, but I really am convinced that they simply do not exist because it is not allowed to exist. Okay. Wala daw po siyang nakitang blanco doon sa BICAM. Okay. Wala kang, kaya pinirmahan mo, binasa mo. Okay, so wala pala. Okay, tuloy. So for those of you who think the presidency is just handshakes, photo ops, I assure you that fine print is alive in my office as well. Ayan. So ibig sabihin, hindi daw po siya hausyaw. Nagtatrabaho daw po siya. So Auntie Claire, nagtatrabaho ang presidente mo, ha? At wala po siyang wala po siyang nakitang blanco, pinirmahan po niya ng maayos, binasa niya po ito maayos. Auntie Claire, ano masasabi mo dyan? Kung pong isagawa po ang budget, definitely hindi po detalyado ang kanyang pagkakaalam kung ano ba ang mga insertions ng mga nasabing senador. Sandali, Auntie Claire. Wala po siyang sinasabi. Ang sinasabi po ni Marcos ay wala daw po siyang nakita. Pinirmahan niya po ito ng maayos, binasa niya ito ng maayos. Anong sinasabi mo na yan? Anong sinasabi mo yan, Auntie Claire? It's alive in my office as well. Kung pong isagawa po ang budget, definitely hindi po detalyado ang kanyang pagkakaalam kung ano ba ang mga insertions ng mga nasabing senador. Pero ngayon po, dahil nakita po talaga at napansin po talaga ng Pangulo na anong nangyari sa pondo para sa flood control projects at ito ay naging bunga na rin para malaman ang mga ganyang klaseng insertions. Kita nyo mga kababayan? Yung katangahan ni Marcos at katangahan ni Auntie Claire, sisisihin ang taong bayan. Taong bayan ang may kasalanan. Hindi nyo inintindi ang kanilang katangahan. Ganun lang yun mga kababayan. Ang kabubuhan nilang mag-amo, hindi natin inintindi kaya tayo ngayon ang mali. Tayo may kasalanan. Mga Pilipino, na biktima ng baha, yon kayong makukulong. Pero sila na mga nagkamal, nagkurap ng darambong, nagnakaw ng pera ng bayan, hindi, pwede, sambahin natin itong mga ito. Sambahin natin kasi sila may hawak ng pera. Ganyan po ang sitwasyon ng ating bansa ngayon, mga kababayan. Mayroon po tayong tagapaghatid ng fake news na sinusulduhan pa po natin. Si Marcos na nagsabi, wala siyang nakitang anomaly doon sa pinirmahan niya, binasa niya Sasabihin na naman ng kanyang tagapagsalita tagapagsalita niya, sasabihin na naman niya, hindi daw niya nakita. Anak ng titing. Nakita ba talaga o hindi? Di ba? Tapos ngayon, itong kanilang mga kalukuhan, gusto nila ipasa sa atin. Payag ba kayo dyan, mga kababayan? Yan. Ngayon, kung bubugok-bugok ka, kung aanga-anga ka, hindi mo maintindihan na ating pinagsasabi dito. Pero kung matalino ka, maintindihan mo yan, kabayan. Isa pa, sa kanilang mga diversion, mga kababayan, tingnan nyo po ito. Tingnan nyo po, si Mayor Magalong, na dati nilang talagang rin sila rito. Kakamping-kakampi rin nila. Tingnan nyo. 46 billion pesos from 2017 to 2023. At ang binabanggit ko doon, during sa talks ko, di ba, na 40% ang kinuha. Kumuha sila ng mga subcontractor, pero totoo sila rin ang contractor. So napakalaki. Was I remiss? Hindi. Tuloy-tuloy. So hindi na nahimik? Kaya hindi ako nanahimik. In fact, ngayon, nag-iimbestiga na ako. At nakausap ko yung isang contractor doon. Ang sabi niya, sir, tatapatin kita. Yung buong rock netting dito sa Cannon Road, malamang, sabi niya, substandard lahat yan. Kasi iisa lang ang binanggalingan ng supply. Ganon din sa ibang lugar. Hindi lang dito sa Cordillera, meron din sa ibang probinsya. Binanggit niya sa akin yung mga ibang probinsya.
No? Okay. Dahil iisa lang ang nag-supply niyan, supplier na yan. And again, that supplier is associated with a politician, with a group of politicians. Ayan mga kabayan. Ito si Mayor Magalong, inaano rin nila, dinadivert din nila, sinasabihan, inaano rin nila na bakit daw panahon ng Duterte hindi niya binabanggit. Ayan, pinagpapaliwanag si Mayor Magalong. Noon pa talagang sinasabi niya na yan, mga kabayan. Kaya lang ngayon, linalabas na nilang issue yon kay Magalong para, kasi nga si Magalong, hindi na nakikisa sa kanila. Ayaw na sa kanila dahil siguro may nakita to si Magalong na mukhang hindi siguro man ngayon pero balang araw lulutang at lulutang din yan, mga kababayan. Tulad nito, kung wala kayong tinatago, bakit ganito? Panoorin ninyo. Tila mas interesado pa sa pagtatago kaysa sa pananagutan ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Yan ang reaksyon ni Kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando matapos i-anunsyo ng ICI na hindi nito isa sa publiko ang mga nakalipas na testimonya at pagdinig. Ayon sa kongresista, mukhang cover-up ang ibig sabihin ng C sa ICI. Tanong niya, ano ba talaga ang itinatago ng ICI at bakit hirap na ipakita sa publiko ang proceedings nila? Ako na sasagot, Ellie San Fernando. Natural, siyempre. Tatago nila kasi si Martin Romualdez si Martin talaga ang tinutukoy. Si Martin ang pinakamalaki ang parte at pinakamaraming malitang dinadala hanggang sa Malacanang Siyempre, itatago talaga nila yan. Diba? Congressman Ellie San Fernando. Ikaw ba naman ikaw ngayon yung tinuturong mastermind tapos kasabwat mo ikaw usap mo na ngayon yung mga mag-iimbestiga sa'yo. Alam nga naman hindi mo itago. Di ba itatago mo? Kasi yan mga kaubayan. 1+1. Ano bang equals dyan? Alam nga naman 11. Gago ka talaga pag 11 pa equals 2. Pero kung gago ka, 11 ang sagot mo. Talaga. Dagdag pa nito, hindi transparency ang nakokompromiso sa investigasyon kundi ang paglilihim. Lalo rin anyang nagdudulot ng duda ang pagtakip ng ICI sa mga nauna at mga susunod pang pagdinig. Samantala, hindi naman pabor ang isang mambabatas sa panukalang magkaroon ng miyembro ng oposisyon sa ICI. Proposal ni Senador Alan Peter Cayetano ang pagkakaroon ng opposition member at religious leader sa independent body. Pero giit ni House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party's Representative Leila de Lima, baka mapolitika lamang ang investigasyon. Ang problema naman kasi yung mag-propose ng opposition membership, baka magkaroon ng partisan. Naku naman ito si Saba. Saba, Junel! Pag kayo ang gusto niyo mag-opposition, wala kayong gusto niyo talaga, sige, kailangan mayroong opposition diyan. Pero pagka opposition sa inyo, sa inyong mga kakampi, ay wag. Kami lang to dapat mag-usap dito. Kami lang ang magbubulahan at kami lang magtatakipan. Bawal kayo diyan. Mabubulgar kami. O, di ba? Ganyan ang ibig sabihin niyan mga kababayan. O, tingnan nyo ito, investigasyon nila, yung nauna lang nilang investigasyon, dapat ibulgar nila, hindi na magawa. Kasi mayroon na kayong tinatago. Ganun lang kasimple yun Kasi biruin mo, yung mga matatagal na, gusto nyong imbestigahan, pero ito nga yung investigasyon ninyo, ayaw nyo pang ipakita sa tao. Sino niluloko ninyo? Hindi siyempre, yung mga lawyers tanga. Kung hindi tatanga-tanga, isa rin sa mga nakikinabang. Ganun lang kasimple yan mga kababayan. Huwag na tayo magbulahan dito. Pag hindi ka kumukontra, pag ayaw mo para mapanagot yung totoong may sala dito, kakampi ka. Or nagtatanga-tangahan ka. Or talagang sadyang mahina ka lang. Masakit sa word mga kababayan, masakit talaga isipin. Pero yun ang katotohanan Masakit man tanggapin, pero yun ang katotohanan. Ang katotohanan, pag hindi ka nakikinabang, dapat labanan mo ito. The mere fact na hindi ka lumalaban, nakikinabang ka dito. Pag hindi mo na nauunawaan, isa lang ang sabi niya, wala ka talagang
jotak. Di ba? Mamili ka na lang. Wala kang jotak, anga-anga ka, or nakikinabang ka. Eh, wala akong binabanggit na tao dito, mga kababayan. Di ba? O, tingnan nyo ito. Yung kanilang pasabog-pasabog si Buyeng tungkol dito sa salin-salin, mga kababayan. O. Tingnan nyo ha, pakinggan ninyo ito. Ito, kakampi nila ito, mga kababayan. Abangan natin kung ano mangyayari dito sa sunod. Yung tungkol sa SALN, meron kami mga sinusunod na guidelines Dahil kahit na sinabi doon sa konstitusyon na should be a public document and we presume na a public document can always or should always be accessible to the public, we cannot just allow the indiscriminate freedom to access these SALNs. You must all take note that the SALN contains many details that might compromise the security safety of the public officials concerned. So our existing rules require any person who wants to access any SALN of any official should give a good reason. And then when I was in the Supreme Court, we observed that very carefully because there were so many requests that we felt that there should be some stricture imposed on the release of the SALNs of the justices and other members of the judiciary. Kasi delikado rin ang buhay ng mga yan Kung malaman mo kung saan ilan ang anak ko, ilan ang anak, ilan ang bahay niya, bang address, madali mong puntahan, madali mo, which we did not like to happen. Now, that is probably going to be the same rule that we will adopt dito sa mga cabinet secretaries. You must do not ever forget that cabinet secretaries are the alter egos of the president. They are entitled to a level of security and privacy. Wala namang problema kung legitimate yung rason. And we are satisfied that it is for a legitimate reason that the SALN is required to be accessed. Ibigay namin yan with certain reductions. That's normally what is done. And we of course ask the declarant to confirm with the declarant. So, ganun lang ang policy. Wala kaming denial of access. But we must control the access. Ibig sabihin, sir, by request sa cabinet members? There should always be a request. Hindi pwedeng sumulat ka na, ibigay na kagad na. There are requirements that are to be stated there, the details. Purpose. The purpose must be legitimate kasi we do not like the SALN to be a weapon because that will deter service in the public sector. Ako, halimbawa, nakapag-retire na ako. Tapos merong gustong bumati ko sa akin, gamitin nila yung ko, that the wrong impression is brought against me. How can I defend? Wala ako. Hindi ko naman kayo kaibigan lahat. Sir, for the benefit of the public lang, what counts as a legitimate request? Halimbawa, there is a pending case, i-request ng ombudsman or whoever is handling that case. And we consider the request as legitimate, if it is legitimate at all, na it will be used only for that purpose. Kasi karamihan na nagtatanong, yung mga outlets, media outlets, we do not know why they would require. Kung just for the heck of getting a copy or access to the SALN of a person that they are researching on, you can do it through other means. Huwag nyo nang gamitin yung SALN na paraan na makapasok kayo sa mga detalye sa buhay ng isang ang objective kasi ng SALN sa konstitusyon sa ating mga batas is to have a means of control over the lifestyle of the public servant. Wala nung SALN na nire-require sa private sector. So, we have to protect also these applicants for public office or those because we cannot get the quality people
without a level of confidentiality extended to their personal details. Ayan mga kababayan, si Bersamin na mismo ang nagsabi nito ha. Ito po yung Little President, no? At isa nga ito sa tatawa-tawa noon nung panahon na sampa si nagsalita si Pangulong Duterte at saka si Attorney Victor Rodriguez, Congressman Pungab, na may mga blanco sa BICAM. Kasama yan ni BBM noon na tatawa-tawa at ngiti-ngiti kasi daw hindi daw totoo yun. Wala daw pong blanco. At pinirmahan nga, at 'di ba napanood natin kanina lang na si Marcos ay bago pinirmahan, ayun nga no, ay ang GAA ay wala pong blanco doon. Pinirmahan niyo po yun, binasa niya daw po mga kababayan. So, ito si Bersamin ngayon, umaalma ito sa SALN dahil sabi niya, pag-resign niya, pagka-retire niya, maaaring bumalik sa kanya ito. Yan po ang mangyayari mga kababayan. Kasi maaari po yan mangyari kung ang susunod na presidente ay hindi nyo nakakampi at kalaban nyo na. Kasi kung ano ang hindi mo gusto gawin sa kapwa mo ay huwag mong gawin sa iba. Tama ba yun? Sabi nga nila kasabihan, kung ano yung di mo gusto na gawin sa sayo, gawin sa iyo, huwag mong gawin sa iba. Diba? Basta, yun na yun, mga kababayan. So, anong masasabi ninyo rito? Sino ba ang secret president ni Marcos Jr.? Martin Romualdez, Torre, Lacson, Remulla, Bersamin. Ayun na ang bahala humusga mga kababayan. At paki-comment nyo po sa baba ang inyong masasabi, analyze, opinion sa video ito. Comment nyo na rin po kung taga saan kayo nakarating ang video ito para mapusuan po natin. Maraming salamat, Pilipinas, as always. Bye-bye!